tatawagin natin yan na malayang pagpapasya. Bagamat may nagsasabi na ito ay malayang kalooban, ngunit mas minarapat ko na tawagin itong malayang pagpapasya sapagkat ito yung enacted na, yung nagagawa na. So nawa tayo po ay makinabang sa ating pag-aaralan at magkakaroon tayo ng oras para magkaroon ng tanungan at sa biyaya ng Panginoon masagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang katanungan po ng bawat isa. Nariyan po ang ating mga handout at masusundan niyo po yung ating magiging pag-aaral. Pagpaumanin niyo na lang po lamang dahil napapakaliit ng sulat. Yan po, originally, pag ako po ay gumawa ng balangkas at inilagay ko sa isang short band paper, ang title ay nasa 11 Times New Roman at ang mga sumusunod ay naka-font 10. Kaya lamang, mahaba kasi yung balangkas, kaya kinailangan kong paliitin pa nang sa gayon ay matest nyo rin ang mga mata nyo kung malinaw pa. At pag hindi, ay mag-antipara na po kayo. No? Kaya kung nakikita nyo pa, purihin ng Diyos. At kapag hindi nyo na nakikita, purihin ng Diyos, natuklasan nyo, malabo na ang mga mata ninyo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na pinagkaloob po sa amin. Tunay na matapat ka, pinagkalooban niyo po kami ng magandang araw at hindi kami naantala sa anumang paraan at bagay upang makatungo po sa inyong bahay panambahan. Maraming salamat po sapagkat may pagkakataon po kami upang madagdagan ang aming kaalaman patungkol sa inyong salita at hindi po namin hangad na madagdagan lamang ang aming kaalaman kundi magamit namin ang mga kaalaman na ito upang makita namin kung paano lumakad ng wasto sa liwanag ng mga turong ito at sa gabay ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa bawat isa sa amin na mga tinawag mo, niligtas mo, binabanal mo at ililigtas pa kasama ang aming mga katawan. Ay dalangin namin na mapapurihan ka sa umagang ito at buksan ninyo ang aming mga pangunawa upang maintindihan naming lubos ang turo na ito na kung saan ay napakaganda sapagkat ihahayag po ito na kung ang kaligtasan ay ipapasa kamay namin, maiwawala namin ito. At kung kami ang masusunod sa lahat ng bagay, ay hindi kami magkakaroon ng kaligtasan. Kaya salamat po Ama, patawarin kami sa mga kasalanan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay nasa leksyon bilang 21, malayang pagpapasya of free will. At bigyan natin ng background dito. Dahil tayo ay nasa Reformed community, medyo maraming allergic sa term na free will. At ang reason is because Arminianism uses free will in their own definition. Na yung kanilang pagpapakahulugan ng free will, hindi biblical. Kasi ang kanilang pangunawa sa free will ay may kinalaman na kaagad sa kaligtasan. Na ang kanilang pagpapakahulugan, mayroong kalayaan ng isang taong magpasya kung nais niyang maligtas o hindi. Ang tinutukoy nilang uri ng free will ay neutral will. Yun ang tamang term na dapat nilang gamitin. Na ang tao, may kakayanan siyang tumanggap sa Diyos. At meron din naman siyang kakayanang hindi tanggapin ng Diyos. Kaya, kapag tinanggap niya ang Diyos, at yamang sinasabi ng Biblia na ang sino mang magsisitanggap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang magsisipagtiwala sa kanyang pangalan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil riyan ay may kukonsidera na sila ay ligtas. Kung ganyan ang pakahulugan ng free will, ay talagang mali ito. Ngunit free will itself is not a bad term. Hindi ito maling termino.
ito ay termino na talagang mayroon ayon sa Biblia. Sa concordance, hindi nyo makikita yan. Walang free will, no? Pero ang konsepto ng malayang pagpapasya, ang konsepto ng malayang kalooban ay makikita natin na tunay o totoo na makikita natin sa Biblia. At sa panimula, hindi maaaring magkaroon ng lubos na kalayaan. Kung iniisip nyo na ang tao, kung ano ang kanyang ipagpasya, kung ano ang nais niya sa lahat ng bagay magaganap, ay hindi po totoo yan. Sa inyong karanasan, sa ating karanasan, sa pag-iral ng batas. Bagamat tayo ay demokrasyang bansa, hindi ka malaya sa lahat ng bagay. Hindi porke ikaw ay nasa demokrasyang bansa ay lahat ay kalayaan sa iyo. Hindi mo, kunyari, gusto ko patayin lahat ng nasa kwartong ito, ay maaari mo siyang gawin, ngunit hindi ka maaaring hindi panagutin. Kaya hindi tayo lubos na malaya. Dinideny kaagad natin yung absolute freedom. There is no such thing. Walang absolute freedom sa anumang aspeto dahil sa pagkakaroon ng kalikasan. May likas ang lahat ng bagay. Kahit ang tao ay may likas. Kaya ang mga kalayaan o ang kalayaan sa pagpapasya ay mayroong kalayaan sa pagpapasya, ngunit ito ay nasa loob ng likas. Kaya nagiging malaya sa pagkilos, sa pagpasya, sa pagloob ang isang nilalang, partikular na dyan ng tao, dahil mayroon siyang likas. Katang halimbawa riyan, likas ang paglipad ng ibon dahil sa kanyang pakpak. So hindi siya makalilipad kung wala yun. Yun ay kalikasan. Yun ay kalikasan. Likas na siya ay makalilipad sapagkat siya ay may pakpak. Ngunit wala siyang kakayanan. Ito naman ang pinag-uusapan natin, kakayanan. Ibig sabihin ng kakayanan, ability. No? Wala siyang kakayanan na lumangoy sa tubig na gaya ng mga lamang dagat. Wala naman siyang fin. Wala naman siyang kagaya ng figura ng isang isda para makita mo ang agila ay lalangoy-langoy sa laot. Hindi niya likas ito. Kaya kahit pa pasyahin ng isang ibon na lumangoy, hindi niya ito likas. Kaya hindi niya ito magagawa sa paraan na nagagawa ng mga lamang dagat na may likas na lumangoy. Una, hindi kagad natin itinuturing na mali ang paggamit ng terminong free will. Yan ang sinasabi ko kanina. Ngunit dapat na maging maingat sa kung paano ito inilalarawan at itinuturo. Din na natin ang sinasabi ni Jonathan Edwards sa kanyang aklat na may pamagat na ang kalayaan ng pagpapasya. Hindi ito Tagalog. Tinatagalog ko lang. Si Jonathan Edwards is an English or an American revivalist. Ang kalayaan ng pagpapasya, pangkat 1, bahagi 2. Sabi niya, ang kalooban ay laging tinutukoy ng pinakamalakas na motibo o ng pananaw ng isip na may pinakamataas na antas ng pagkahilig upang mag-udyok sa pagnanais. Ngunit kung ganoon nga na ang kalooban ay laging tinutukoy ng pinakamalakas na motibo, kung gayon hindi ito ganap na malaya sa paraang iniisip ng mga Armenian o malaya sa paraang kaya nitong magpasya ng ganap sa sarili o matukoy ang sarili mong hindi nakadepende sa mga motibo. Paano ka magkakaroon ng free will kung ikaw ay binabakuran ng motibo? Kaya kung minsan, malaya ka namang hindi gawin yung mali. May motibo kang gumawa ng mali. Pero, may kalayaan kang hindi rin yung gawin. At sinasabi ng konsensya mo, mali yan. Bakit nahuhulog ka pa rin? Sapagkat hindi malaya ang iyong kalooban. Hindi malaya ang iyong pagpapasya. Kaya ano ang turo? Ang tao ay malaya na magpasya sa ganang kanyang likas. Ayan. Ang kalayaan ng tao sa pagpapasya ay sa ganang kanyang likas. Nasa loob ng kanyang likas. Ngunit hindi siya maaaring kumilos o gumanap ng mga bagay na labas sa kanyang likas. Yan ang turo. May free will. But free will according to nature. Malayang pagpapasya ayon sa likas.
Kaya ang turo, malaya ang tao na magpasya sa ganang kanyang likas, ngunit hindi siya maaaring kumilos o gumanap ng mga bagay na labas sa kanyang likas. There is freedom in the will of man according to his nature, but he or she cannot accomplish anything that is outside of his or her nature. Yan po ang turo natin. At tingnan natin ang pagpapahayag ng pananampalatayang Baptista, Kabanatang 9, talata 1 hanggang 2. Ito uli ay tinagalog. Ang Diyos ay nagbigay sa tao ng likas na kalayaan ng kalooban. Binigay ng Diyos sa tao ang likas na kalayaan ng kalooban na hindi sapilitan ni hinahadlangan ng anumang kailangan mula sa labas upang siya'y kumilos o pumili ng mabuti o masama. Sa kanyang kalagayan ng kawalang kasalanan, ibig sabihin nito, sino ba ang taong nasa kalagayan ng kawalang kasalanan? Tayo po ba yon? Hindi tayo yon. Si Adan yon. Ang tao na nilalang na walang kasalanan. Tao na kung saan nasa kalagayan ng kawalang kasalanan. Sa theology, we call it state of innocency. Nasa kalagayan ng kawalan ng kasalanan. Ang tao ay may kalayaan at kapangyarihan gawin ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Yan yung tao na nasa kalagayang kawalan ng kasalanan. Ngunit ano ang sinasabi ng pagpapahayag? Ngunit ito ay panandalian at maaaring magbago. Kaya siya ay maaaring magkasala. Yan ang meron si Adan. Mayroon siyang free will, pero yung free will parehas. Kayang gumawa ng mabuti at kayang gumawa ng masama. Kaya lamang, yung kanyang kalagayan ng kawalan ng kasalanan ay mayroon itong kondisyon. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Nangyari kay Adan. At dahil sa pangyayaring iyon, si Adan ay wala na sa kalagayan ng kawalan ng kasalanan. Siya ay nasa kalagayan na ng pagkamakasalanan. Ano ang naging dahilan? Ang panahon ng pagkahulog, yung fall. Nahulog si Adan sa kasalanan. Buhat nun, wala na siya sa kalagayan ng kawalan ng kasalanan. Kaya ang kanyang likas may mababago. May nabago sa likas ni Adan. Ano ang nabago sa likas ni Adan? Nawala na siya ng kakayanang gumawa o magpasya ng mga bagay na makalulugod sa Diyos. Malaya si Adan sa ganang kanyang pagkamakasalanan, ngunit hindi sa ganang pagka-espiritual. Kaya kinakailangan na ngayon ng tao ng Espiritu ng Diyos upang mabuhay ang namatay na kanyang kalalagayan. Alamin natin ang mga maling konsepto, mga maling pagkaunawa sa free will, mga maling pagkaunawa sa kalayaan ng pagpapasya. Unang maling pangunawa, ang tao ay may lubos na kalayaan sa pagpapasya. There is an absolute free will. Mali yan. At ang tugon natin, totoo nga na ang tao ay may kalayaan sa pagpapasya. Kaya wag muna natin sasagutin na hindi totoo yung free will. But you must define what free will is before you judge kung sino yung kausap mo. Baka may Calvinist yung kausap mo. At iba yung nasa isip niyang free will. At sinabi mo, mali ka. Diba? Kaya wag ka agad tayo maging sensitibo. Tandaan nyo, naglagay ang 1689 ng isang chapter para dyan. Ang ibig sabihin, mahalagang doktrina yan. Mahalagang aral yan. Ang tugon natin, totoo na ang tao ay may kalayaan sa pagpapasya. Ngunit ang kanyang pagpapasya ay nakapaloob sa kanyang likas. Nakapaloob sa iyong likas. May likas ka eh. Gagawa ka ayon sa likas mo. Kahit ang tao naiinggit sa uwak, sa kanyang paglipad, hindi ka makalilipad dahil hindi ka uwak.
Si Archimedes, hindi ako nagkakamali, isang Greek scientist na inggit kung papaano nililimliman ng manok ang itlog. At sinubukan niyang siya ang maglimlim sa itlog ng iba. Nagtagumpay ba siya? Hindi, sapagkat wala siyang likas na mag-hatch ng egg. Buti na lamang ginawa ng Diyos ang tao na mamal. Isipin niyo na lang babae, kulang ang 3 months na maternity leave. Kung pagsilang ng anak niyo, maglilimlim pa kayo ng anak. Tapos nakaupo lang kayo maghapon, magdamag para malimliman ang inyong anak. Ngunit sa pag-advance ng technology, kapag sinilang ng anak na 7, ano yung 7? Yung 7 buwan na very premature, ay meron na tayong mga incubator. Diba? Incubation system. At alam niyo ba na Pilipino ang naka-invento niyan ng incubator? Para lang makita nyo na binuhusan din ng karunungan ng Diyos ng mga Pilipino. Maging ang fluorescent lamp, lahat yan ay invento ng Pilipinong siyentista. Kaya, nakapaloob sa likas ang pagpapasya. Sa ganang pagiging makasalanan ng isang tao, hindi niya lubos na magagawang magpasya ng may kinalaman sa espiritu, lalong higit sa pangkaligtasan. Ano ang nawala kay Adan nung siya inahulog sa kasalanan? Nawala ang kanyang kakayanan na makagawa ng anumang bagay na makalulugod sa Diyos. Take note, kapag sinabi lang natin, walang kakayanang gumawa ng mabuti ang tao, magkakaroon ng pagsilip. Sapagkat maraming di mananampalataya, gumagawa ng mabuti. Kaya ito ang tama. Hindi na makagagawa ang tao ng anumang bagay na makapagpapalugod sa Diyos. Dahil, iba ang kahulugan ng pagiging mabuti sa Diyos. Maaari kang maging mabuti sa kapwa-tao. Ngunit hindi kaya ng taong maging mabuti sa Diyos. Bakit? Dahil nakikita ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng tao. Kaya nalalaman niya kung superficial lang ang pagkamabuti. Nalalaman niya ang motibo sa paggawa ng mabuti. Hindi baga ikaw na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa, hindi baga ikaw ay may nais na kapakinabangan sa aminin mo o hindi? Bakit ka nagpapakabuti sa ibang tao? Bakit? At bakit din may pinipili kang gawaan ng masama? Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng kahit sino dito na wala kang taong ginagawaan ng masama. Meron. Meron. Hindi mo man sinasakal ng totoo, pero maaaring sa isip mo ay sinasakal mo. At nakikita yan ng Diyos. Kaya mataas ang pamantayan ng Diyos. Hindi kanya makikitang mabuti. Bakit? Nakikita niya ang haka ng iyong puso. Ang nasa ng iyong pag-iisip. At ang kalooban mo. Bagay na hindi makikita, hindi mababanaag ng kahit sino. Yamang tayo ay may limitasyon. Tingnan natin ang sinasabi ng Roma 3:10 hanggang 12. Roma 3:10 hanggang 12. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Salungatin mo si Apostol Pablo. Magturo kang sasalungat dyan. Malinaw. Walang teolohiyang kailangan para maintindihan yan. Ang linaw ng sinabi niya, walang mabuti, walang humahanap sa Diyos, walang talastas ang Diyos, pare-pareho o magkakasamang nawalan ng kasaysayan, medyo malalim, nawalan ng kasaysayan, nahulog.
nawala yung likas na meron si Adan noon. Magkakasamang, ito kasing Bible ko, Tagalog ng King James eh. Kaya, Tagalog ito ay malalim. So malinaw riyan mga kapatid, nasaan ang kalayaan mong gumawa ng mabuti? Ayon sa mga talatang yan. Mapapaamin ka. Kung tutusin, ito ang magkokonfirma ng katotohanan. Kung ikaw ay nagsisiyasat sa iyong sarili, bakit hindi ako makagawa ng totoong mabuti? Bakit kahit nagiging mabuti ako sa paningin ng kapwa ko, pero alam ko sa sarili ko, may halo itong masama? Meron. Bakit? Dahil yan ang likas mo. Likas natin. Sabi yan ng Biblia. Hindi yan prominenteng turo. Kapag ka hindi ka nag-aaral ng Biblia, ang tingin mo, ang tao pinapanganak mabuti, nakokorap lang. Iyan din ang paniwala ko eh. Kaya nga maraming gustong iligtas ang kanilang mga anak mula sa makasalanang henerasyon na ito at ang gagawin, magpapa-homeschool. May kilala akong homeschooler. Parang diksyonaryo ng lahat ng mura eh. Yung hindi ko alam na mura, alam niya eh. Homeschool yun. So paano mo ngayon masasabi sa akin na solusyon ang homeschool para hindi maging masama ang anak mo? Gagawa siya ng masama. Bakit? Likas niya yun. Ang leon, kahit mag-alaga ka ng cub, maliit na leon. Una, kalmot-kalmutin ka niyan, medyo cute tingnan. Pero yung malaki na at kalmutin ka kahit sabihin mong biro lang niya, abay, laceration ang iiwan sa katawan mo. Kaya nga bawal mag-alaga ng leon kung wala ka namang permit sa DENR. Di ba? Minsan nga, aso lang, ilang dekada mo ng alaga, kinagat pa rin ang anak mo. Lumalabas ang likas eh. May likas. At maliwanag ang Biblia. Tama talaga yung Biblia. Tama siya. Kaya maiging magtiwala sa Biblia dahil walang sinasabing mali. Tayo nagsisinungaling pa eh. Mabuti naman yung ginawa ko. Oo, may mali ako. Pero napagtakpan ko naman. Nabawi ko naman. Hindi ganun tumingin ng Diyos eh. Wala siyang pinalalagpas na mali. Dahil ang Diyos, hustisya. Kaya pag nagkamali ka, X ka na. Kung sa pamantayan ng makatarungan ng Diyos, ang kagandahan sa Diyos, sumasabay ang kanyang pagiging maawain sa kanyang pagiging makatarungan. Yan ang hindi kayang pag-isahin ng tao. Ang tao, pag wala kang pakialam sa isang gumawa ng masama, ang nasa isip mo, katarungan. Bahala ka sa buhay mo. Umiyak ka dyan. Mahirapan ka. Magdusa ka. Gumawa ka ng mali eh. Pagdusahan mo yan. Pagka ang nagkasala, mahal mo sa buhay, sino ba naman ang hindi perfecto? Lahat naman tayo nakakagawa ng mali. Diba? Hindi kayang pag-isahin ng tao. Pero ang Diyos, kaya niya yung gawin. Kanino? Sa mga believer po. Hindi, sa lahat. Dahil nagpapakita ang Diyos ng mabuti kahit sa hindi mananampalataya. Pero ang sinasabi ng mga talata dyan, wala kang likas gumawa ng mabuti. Kay Tito 3:3 hanggang 5. Basahin natin ang sulat ni Pablo kay Tito 3:3 hanggang 5. Tito 3:3 hanggang 5. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napopoot at tayo'y nangagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos ay grace.
kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan ng pagbabago sa Espiritu Santo. Doon sa talatang 3, sinabi dyan ng ating kasaysayan, bago tayo maligtas. Ang sabi riyan, tayo'y mga mangmang. Mangmang sa anong larangan? Mangmang gumawa ng mabuti. Mangmang gumawa ng kalugod-lugod sa Diyos. At sabi pa riyan, suwail. Ano ba ang katangian ni Adan? Di ba rebelde? Alam niyo ba na kahit hanggang sa kanyang pagpapatuloy ng buhay pagkatapos ng pagkahulog, rebelde pa rin siya? May nakita ba kayo sa Biblia na nagsisi si Adan sa ginawa niya? May nakita pa kayo na si Adan ay dumepende sa grasya ng Diyos sa buhay niya? Wala. Sinunod lang niya yung likas niya. Kasabi nila John Calvin, di ligtas si Adan eh. Kontra niya si John Calvin. So, ayun. Balik tayo. At sinabi pa riyan, nadaya. Hindi baga tayo nadaya? Nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kaliyawan. Mga pagnanasa, mga maling akala, mga maling interes, at lalong higit, Diyos-Diyosan. Pagsamba sa hindi naman totoong Diyos. Wala namang mabuting sinabi. Kapag sisiyasatin ka ng Biblia sa ganang iyong pagkamakasalanan, walang masasabing mabuti sa atin ng Biblia. Kaya nga maraming taong hindi mananampalataya, ayaw niyan. Kaya kapag ka nakipag-usap ka sa kahit malapit mong kaibigan at Biblia ang iyong pambalana, ayaw niya. Bakit? Kasi pag Biblia ang pinag-uusapan, nauungkat yung kanyang kasalanan. Ayaw ng taong sinasabi sa harapan niya ang kasalanan niya. Ayaw ng tao nun. Ang may gusto lang nun, mananampalataya. Sa mananampalataya ka lang makakakita na gusto pa niya. Sabihin mo sa akin, saan pa ako mali? Yan eh, kung totoo. Kung totoo sa atin yan. Ikaw ba handa na marinig mo sa kapatid mo, harapan kung ano ang mali mo? Pag hindi mo yan kinaya, mukhang nasa nature ka pa rin ng hindi ka makagawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, ang aral nito mga kapatid, magkakaroon lamang ang tao ng kalayaan na magpasya sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos kung sa Kanyang Espiritu Santo. Ano ang sabi riyan? Ano ang sabi riyan sa talatang 4? Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, nang nagpakita daw ang grace ng ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Kahit daw makagawa ka pa ng mabuti, hindi daw dahil dun yun. Sabi siya, no? Kahit pa makagawa ka ng mabuti, hindi yung dahil dun. Kundi ayon saan? Ayon sa kanyang kaawaan. Kaya, mahalaga po bang maawa ang Diyos sa tao? Mahalaga po ba? Mahalaga. Ngayon, pag sinabi mong mahalagang maawa ang Diyos sa tao, tatanggapin mo kaawa-awa ka. Tama ba? Nakita nyo na ba sa ganang inyong pagkamakasalanan, kaawa-awa ka? Bakit ka nakakaawa? Kasi hindi ka makagawa ng mabuti. Kaawa-awa ka dahil alam mo yung mabuti, di mo magawa. Kaya tatanggapin natin, dahil lamang sa awa ng Diyos. Tuloy natin ang pagbasa.
Ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Bukod sa awa ng Diyos, ano pa yung isang sinabing mahalaga dyan? Ang Espiritu Santo. Marka yan ng totoong tinubos. Nagtataglay ng Espiritu Santo. Kaya kapag ang isang tao ay nakakagawa na ng bagay na kalugod-lugod sa Diyos, siya ay may Espiritu Santo. Ano po, kapatid na Joshua, ang bagay na kalugod-lugod sa Diyos? Nagsisimba po ba? Pwede. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit? Kasi maaari kang magsimba nang ikaw ay nasa pita pa rin ng iyong laman. Maaari kang magsimba kahit hindi ka binago ng Espiritu Santo. Ang pinagkaiba lang ng nagsisimba ng binago ng Espiritu Santo, dahil siya ay may pagnanasang mapakanin ng salita ng Diyos. Ang taong hindi binago ng Espiritu Santo, may iba siyang dahilan kung bakit siya nasa iglesia. Kaya, maaari rin nating siyasatin ng motibo ng isang tao, bakit siya nasa iglesia? At tanungin din ng iyong sarili, bakit ako nasa iglesia? Bakit? Ano ang nagpapahikayat sa akin para tumungo sa iglesia? Paano pa, Brother Joshua, kapag ang gusto niya sa church ay preaching? Pwede rin, kahit hindi mananampalataya doon. Pwede din. Lalo na kapag ang dahilan mo, ang galing ng nagtuturo doon. Hindi yung bunga ng banal na Espiritu. Ano po ang punto yan? Maaring mapeke ang mga marka. Ngunit, ang nakakaalam ng totoong may banal na Espiritu ay ang nagpapahayag mismo na siya'y meron. At malalaman mo yon saan nang gagaling ang saya mo sa mga bagay na Panginoon. Ikaw makakapag-kumpirma niya. Unang Tesalonica 1:4. Diyan natin makikita ang mga katotohanan na yan. Unang Tesalonica 1:4. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. So, makakaalam ng pagkahirang ikaw mismo na nagpapahayag. Hindi ko maaaring kumpirmahin ang kay kapatid na ganito, ang kay kapatid na ganito. Nakakita tayo ng isang mangangaral na talagang hinangaan ng gusto, ngunit pagkamatay nakita ang libo-libong mga kasalanan. At totoo naman na nakakapag-question ng kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, confirmation of salvation of others is not your business. Your business is your own. Sapat na sinabi ng kapatid, ligtas po ako. Okay, thank you. Now, stay in Sunday school. Stay in Bible studies. Grow in the grace of God by using the means of grace. Yan ang ating pamantayan. Hindi rin tayo kaagad, hindi ako makakita sa iyo ng marka. Hindi din. Not your business. Kapag ba sinabi mo sa tao, wala akong makitang marka sa'yo, may edify ba siya? Palagi mo babalik pa siya sa simbahan? Hindi siya babalik. Kaya magsanay tayo ng pagpapahinuot. Dahil ang pagpapabanal, hindi yan pantay-pantay. May sumusulong, may nauurong. May nauuna, may nahuhuli. That's why kahit may Kristiyano sa 60 anyos, di ba? Ano pa rin hindi pa rin masanay. Merong Kristiyano, 30 anyos, 20 anyos, pero nadadaig pa siya. Bakit? Sa pagsasanay niya, sa pagpapakabanal. Kaya, magkakaroon lamang ang tao ng kalayaan na magpasya kung sa kanya ang Espiritu Santo. Roma 8:5-6.
Roma 8:5 hanggang 6. Ang kasalita dito ay si Apostol Pablo. Sabi niya, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So, pinapakita ang pagpaparis sa lumalakad ayon sa laman at lumalakad ayon sa Espiritu. Ang paglakad ayon sa laman, sa lengguwahe ng Biblia, ibig sabihin lumalakad ayon sa pagkamakasalanan. Ganyan banggitin yan. Kaya lumalakad ayon sa pagkamakasalanan at lumalakad ayon sa Espiritu. So ano yung lumalakad ayon sa laman? May pag-iisa-isa si Pablo dyan. Galatia 5:19 hanggang 21. Tingnan natin. Galatia 5:19 hanggang 21. Galatians 5:19 to 21. Pag itong mga bagay na ito umiiral ng matindi sa iyo at wala kang pagnanasang baguhin, gustong-gusto mong gawin, ay pagtatanong yan ng totoong kaligtasan. Galatia 5:19 hanggang 21. Sabi, at hayag ang mga gawa ng laman. Hayag daw, nakikita raw ang gawa ng makasalanan. Sa makatwid ay ang mga ito. Alin ang mga ito? Una, pakikiapid. Pag continuous ang pakikiapid, malabo na Kristiyano ang isang tao. Lalo na pag masiyang-masiya siya sa pakikiapid. Meron kaming kapitbahay. Yung asawa niya, kapitbahay din namin. Yung katabing bahay, kabit niya. Kaya pag nakita mo ang motor nakapark doon sa tapat nung kabit, naroon siya. At yung motor nakaano sa talagang hayag ang kanyang pagkamakasalanan. Lalaki, kumakabit sa kapitbahay namin byuda, ayaw kung byuda yon. Hayagan, nag-away pa nga yung dalawa eh. Nag-away yung dalawang babae. Nag-away sa isang kapangit na lalaki. Pangit talaga. Ihayag ang pagkamakasalanan mo eh. Pinapakita mo ang kapangitan ng ginagawa mo sa kapwa mo eh. Hindi ka namang gwapo eh. At yung taong yun ay talagang matindi. Matinding-matindi. Pinapractice ko nga ang holiness sa kanya. Nawawala kasi minsan eh. Bakit po? Nuknukan din ng yabang yun. Yung katapat namin, naglalaba lang. Alam niyo naman ang iskinita. Samahan dyan eh. Diba? Samahan niya. Pag sinabi ng, may birthday kami, baka pwedeng makaharang lang kami ng konti. Kasi, pwede yun eh. Pwede yun. Eskinita yan eh. Diba? Walang nagmamay-ari ng daanan na yan. Diba? Yung kapitbahay namin, tuwing Sabado, talaga namang paglalaba yun. Ang Sabado, araw ng paglalaba, diba? Ang dami niya, sandamakmak yung kanyang nilaban. Naglaba siya sa tapat. Di nakahambalang yung kanyang mga timba, mga balde. Na ano pat, yung nangangabit, aalis gamit yung motor niya. Pangit din naman yung motor niya. Nagsasalaysay lang ako ng totoo. Pangit yung motor niya. Tapos, yung motor niya, hindi na totoo yung mga parts. Skeleton na rin. Hindi ko naman gusto sabihin pangit eh. Kaya lang, pangit siya, tapos pangit pa yung ginagawa niya, kaya magandang mahayag. Di ba? Sukat mong paalisin yung mga balde. Alisin mo yung mga balde na yan. Harang sa daan, sabi ko. Gusto ko sana ako yung awayin. Buti na lang hindi. So, yan. Alisin mo yung mga balde na yan. At bakit naglalaba lang naman eh? Medyo hindi naman lumalaban yun. Sabi niya, pag dinala ko dito yung 4 wheels ko, doon ako natawa eh. Ang pangit-pangit nga ng motor mo, sasabihin mo pa, may 4 wheels ka. Tingnan mo kung gaano nakakaubos ang pasensya yung mga totally depraved na yan. Kaya maigi rin na hindi tayo makikipagkaibigan sa kanila eh. Masasagad ka eh.
Kung hindi ka magagaya sa kanila, mapapatulan mo sila. Tayo ay nasa laman pa rin eh. Parehas tayong nasa laman at nasa espiritu. Simul hostus et peccator. Yan ang sabi ni Martin Luther. Nakakaubos. Ito lang. Hindi ako inaaway. So, pinagpaparis. Tuloy natin ang basa. Galatia 5:19. Nasabi ko lang, para makita nyo kung ano yung pakikiapid. Yon, enjoy na enjoy yon sa pakikiapid. Kaya ang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano siya, tapos patuloy ang, ano yung pakikiapid? May asawa ka, ngunit sumisiping ka sa iba na pwedeng may asawa rin o walang asawa. Kapag ka ang sinipingan mo walang asawa, ang kasalanan niya ay fornication. Ang kasalanan mo, adultery. Yan ang pagkakaiba niya. Pero parehas din yun. Kasalanang sexual. Kaya mga kapwa ko kabataan, ang kasalanan ng fornication ay pakikipagtalik ng hindi kasal. Kung minsan nang nagawa yan, ipagsisi, huwag nang gagawin. At kung ginagawa pa rin yan hanggang ngayon, magsisi at huwag nang gagawin. Ang nakasalalay dyan, ang iyong patotoo na ikaw ay Kristiyano. Susunod ka sa gawa ng Espiritu. Hindi gawa ng Espiritu yan. Yan ang malinaw na sinasabi riyan. Ano pa? Karumihan. Hindi porke humahawak ng makina grasa-grasa ang kamay wala kang Espiritu Santo. Kapatid, bakit? Ang dumi mo. Hindi po gano'n. No? Ang karumihan, madumi isip. Diba? Gumagawa ng bagay na madumi. Nagtatrabaho ka ng madumi. Hindi yung madumi trabaho as per se, kundi ang trabaho mo hindi madangal, hindi marangal. Halimbawa, ikaw ay patutot. Yan ay hindi marangal na trabaho. Kaya huwag pong magpapatutot. Ang patutot ay Tagalog ng prostitute. Yan, huwag magpo-prostitute. Huwag makikita sa Cubao. Dun sa tulay. Ano pa? Gawa. Ulitin natin. 19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makakwida ang mga ito. Pakikiapid. Karumihan. Yan ang pangalawa. Kalibugan. Pangatlo. Yan. Medyo masakit sa tenga yung word na yan. Pero Tagalog yan. Hindi natin yan. Yung ibang translation, ano nakalagay dyan? Kahalayan. Kahalayan na, no? Kahalayan. Sinaganda Ito, tama. Kalibugan. No? Pag-iisip ng malalaswa. At ngayon, tinutulungan pa tayo ni Satanas na ma-encourage. Sa paanong paraan? Pornografiya. Mga paraphernalia na naglalarawan ng kahubot-hubaran. Kaya mga kapatid, yung sinasabi na Pilipinas daw ang pangalawa o unang tumatangkilik sa pornografiya, sana hindi ka kasali sa bahagdan. Sana hindi ka kasali sa porsyento niyan. Hindi yan gawa ng laman. At kapag ka napapangibabawan ka niyan, ang mungkahi sa atin ni Apostol Pablo, maiging mag-asawa. Better to marry para madaig yan. Ikaw ay may nobyo, ikaw ay may nobya, at napapangibabawan kayo niyan. Yan ang kahalagahan ng pagpapakasal. At sabi ng Hebreo, para hindi magkaroon ng dungis ang kama. Yan. Kasi, madungis ang kama ng dalawang nariyan na hindi mag-asawa. Hindi bed of roses, bed of thistles and thorns. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pag-practice ng witchcraft. Yan. Maraming klase niyan. Mga nangungulam, mga pagtataniman. Ano yung nagtataniman? Tanimbala, ibig sabihin, tinatamnan mo ang kapwa mo para masiraan siya. Alam mo kasing wala siyang kasalanan Di ba? Parang si Abante. Di ba? Mukat mong kausapin yung kanyang
resource person para paaminin sa isang bagay, para dapat yun tanggalin. Tanggalin sa ministry niya. Ayok yung tao niya. Ano pa? Mga pagtatalo. Pagtatalo-talo. Mga paninibugho. Mga pagkakaalitan. Ito, tao gustong-gusto, lagi away. No? Mga pagkakampi-kampi. Yan, hindi yan gawa ng Espiritu. Merong naghihigwaan. Tapos ikaw, namimili ka ng kakampihan mo. O kaya, gumagawa ka ng faksyon para may kampi-kampi yan. Hindi ang gawa ng Espiritu. Kaya nga censurable yan eh. Pwedeng madisiplina ang gumagawa niyan. Mga pagkakabahabahagi. Isa kayong simba, pero grupo-grupo. Yan, mali rin yan. Mga hidwang pananampalataya. Ano yung hidwang pananampalataya? Mga pagtatalo-talo sa pananampalataya. Kaya nga, kung ikaw ay aanib sa iglesia, hindi sasanib, aanib sa isang iglesia, mahalaga bago kang magpabautismo, tanggapin mo ang kanilang pagpapahayag. Hindi ka pwede sumali yan. Kunyari, papasok ka sa isang iglesyang presbyteriana, baptista ka. Hindi ayaw mo sa bautismo ng bata. Bakit ka papasok doon? Tapos ang mangyayari, aaway-awayin mo lang yung mga nandun dahil meron kang hindi gusto. Higwang pananampalataya. Mas maigi nang sumali ka sa mga kagaya mo. Kaya kung baptista ka, pumasok ka sa isang baptistang iglesia. Kung presbyteriana ka, pumasok ka sa isang presbyteriana iglesia. May presbyteriana rito, dyan sa Angono, sa Maabang Parang. Naniniwala naman ako, walang kumbinsido dito sa ganyan. Ano pa? Mga kapanaghilian. Yan. Mga paglalasing. Yan, lasenggo. Mga kalayawan. Maluho. At ang mga katulad nito. Ang ganda na sinabi ni Pablo eh. Baka kasi isipin mo, yun lang yung masama. Kaya sinabi ni Pablo, mga katulad nito. So, hahanap ka ng mga katulad niyan. Kapanagalian. Mapagtungayaw, nagkikismis ka. At ang mga katulad nito, wala po yung shabu dyan, kaya pwede pong magshabu. Nasaan? Mga karumihan, mga paglalasing, mga kalayawan. Di ba kapareho yan ang pagsashabu? Kaya pag dahil wala lang yung shabu dyan, at sinabi mo, walang shabu dyan, pwedeng magshabu. Ngayon din, patusumbong ka sa pulis. Dahil bawal yan. Ikalawang Korinto 5:17. Ito naman, ang pagbabago dulot ng Espiritu. At papakita ko po sa inyo mga kapatid ang tamang pag-unawa dito. Ikalawang Korinto 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kabisado natin sa English. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Now, ang maling pagkaunawa, ina-apply yan sa born again. Hindi po. Hindi tungkol yan sa born again. Kapag ka daw po nabago na, bagong tao na, hindi yan tungkol sa'yo. Hindi yan tungkol sa akin. Tungkol yan kay Kristo. Yung new man na sinasabi dyan is yung nature ni Kristo. Yun, hindi tayo. Ikaw ay ipinareha doon. Ang sino man daw na kay Kristo, siya. Pansinin niyo, kung sino man ay kay Kristo, plural, madami, pwedeng 2, 3, 4, diba? Bakit siya ang sinabi? Kung sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yung siya'y bagong nilalang doon,
yung siya'y bagong nilalang doon, nagsisimula yung kay Kristo. Ang una at panganay na nilalang. Di ba nagkaroon ng problema si Arius dyan? Kaya inakala niya si Kristo nilalang. Dahil pag binasa mo ang Kolosas 1, sinasabi si Kristo nilalang. Pero ang tinutukoy doon, yung inkarnasyon niya. Na sa kanyang inkarnasyon, napakita sa tao ang taong hindi nakagaya ng ibang tao. Walang kasalanan, perpekto at dalisay. Si Kristo yon. Kaya sabi, ang sino mang na kay Kristo, anong doktrina yun? Union of Christ. Yung pakikipag-isa kay Kristo. Sa paanong paraan? Pagsisisi ng kasalanan at pagsampalataya kay Kristo. Siya'y bagong nilalang. Siya'y gaya ni Kristo. Yan. Or ipinareho ka kay Kristo. Kaya ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kapag sinabi mong tungkol to sa born again, tapos old things has passed away, hindi naman yan totoo eh. Hindi naman yung totoo eh. Ngayon bang born again ka, hindi ka nagsisinungaling? Sisinungaling ka pa rin eh. So nandun pa rin yung old. Kaya hindi yan tungkol dyan. Tungkol yan sa ating estado o kalagayan na ikinomporme kay Kristo dahil sa kanyang inkarnasyon. Pagkapatuloy natin ang susunod na mga maling pangunawa sa susunod na linggo, hindi natin mamadaliin. At meron pa tayong ang malayang pagpapasya ay kalayaang magawa ang parehong mabuti at masama. At sakop ng malayang pagpapasya ang magpasya na maligtas. Ito yung tungkol sa Arminianismo. At ang tama, magkakaroon uli ng malayang pagpapasya ayon sa biyaya. Kaya kapag ikaw ay saved na, meron ka ng kakayanan uli makagawa ng nakakalugod sa Diyos. Yon ang may free will. Pero hindi lahat ng tao may free will. At pag sinabi natin free will na kalayaan niyang gumawa ng bagay na kung saan ay ayon sa likas niya, yon tama yon. Pero yung gumawa ng bagay na parehong mabuti at masama, yon ang ating pinagkakamali. Mga katanungan? Mga katanungan po.